Magandang umaga po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw, July 25, 2023. At latest update sa bagyong Egay na posible na maging super typhoon sa mga susunod na oras. Patuloy pa rin nag-i-intensify or lumalakas pa si Bagyong Egay habang binabaybay pa rin ng karagatan, silangan ng Northern Luzon. At ngayong araw, nakikita natin na mataas na yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito at maging isang super typhoon. At kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 350 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan nakakaranas na po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay, lalong-lalo na itong area ng Northern Luzon. Samantala, ngayong araw din po ay nakakaranas na din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na din ang area ng Northern Luzon. Ito nga pong northern at eastern na part ng Northern Luzon, dulot po yan ni Bagyong Egay. And also, ang area din po ng east ng Central Luzon, maging yung nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, at ang mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay makakaranas na din po ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, dulot po yan ni Bagyong Egay. Samantala, patuloy din itong ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At may kita naman po natin dito sa ating latest radar image galing sa ating DAET Doppler radar, itong sentro ni Bagyong Egay na patuloy pa rin nga pong binabaybay ni Bagyong Egay at ang karagatan, at may kita din po natin yung mga kaulapan na dala nito kung saan ngayong araw nga po yung mga malalakas o yung halos mga matitinding pag-ulan ay mararanasan natin mostly dito sa may eastern section ng Northern Luzon ngayong araw. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, ay patuloy ngang binabaybay ni Bagyong Egay ang karagatan at mas lumalapit na po ito dito sa may area ng Northern Luzon, kung saan ito ay kikilos pa northwestward or hilagang kanluran in the next 12 hours. At nakikita po natin na posible itong maglandfall or lumapit dito sa may Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan area. Mamaya po yan ng gabi or bukas ng hapon. So nakikita nga po natin na malaki pa rin po itong sakop ni Bagyong Egay, kung saan itong areas under this yellow circle, yan po yung mga area na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At nakikita nga po natin, gaya ng nabanggit din natin kanina, na in the next within 24 hours or ngayong araw ay posibleng mas mag-intensify pa si Bagyong Egay at maging isang super typhoon. At hindi rin po natin inaalis yung possibility, may kita natin dito sa ating forecast track na meron tayong tinatawag na cone of probability kung saan may posibilidad na maaring mas tumaas or mas bumaba itong track ni Bagyong Egay. At kapag nga mas bumaba ito, ay hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay lumapit or maglandfall dito naman sa may northern mainland Cagayan or sa area ng Batanes. And inaasahan din po natin na itong si Bagyong Egay ay lalabas naman ng ating area of responsibility by Thursday morning. At sa kasalukuyan nga po, dahil mas papalapit na or mas lumalapit na ito si Bagyong Egay dito sa may silangan ng Northern Luzon, ay mas dumami na rin po yung areas natin na under wind signal number 2 at 3, kung saan wind signal number 3 po natin ay nakataas sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, maging sa northeastern portion ng Isabela, kung saan posible po itong magdulot ng mga moderate to significant damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa din sa light material. Samantala,
Wind signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may area ng Batanes, sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, sa rest of Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi pa ng Apayao, sa Kalinga, Abra, Mountain Province, maging sa bahagi din ng Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern at central portion ng Aurora. Samantala, ang wind signal number 1 naman po natin, nakataas pa din sa bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi pa ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan ng Burias at Ticao Islands, kung saan yung mga areas po na nabanggit natin, makakaranas po yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. So pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan at tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito din po sa area ng Visayas, meron din tayong nakataas pa na tropical cyclone wind signal. Dito naman yan sa bahagi ng northern Samar at sa northern portion ng Samar, maging sa northern portion din ng eastern Samar. At para naman po sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Egay, ngayong araw ay makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na buhos ng mga pag-ulan. Ang eastern portion ng Babuyan Islands, maging yung northern portions ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, mga matitinding pag-ulan din po yung mararanasan sa Ilocos Sur, Abra, northern portion ng La Union, sa western portion ng Kalinga at sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, mainland Cagayan at Apayao, at meron din tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa bahagi ng Batanes, northern at eastern portions ng Isabela, maging sa northern portion ng Zambales at sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. So ngayong araw po, ina-expect natin na makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Egay ang halos buong bahagi po ng Northern Luzon. So pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman ay meron pa rin tayong mararanasan na halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito pa rin sa bahagi ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portions ng Abra, maging sa Ilocos Sur. Samantala, matitinding pag-ulan din po yung mararanasan dito sa may Batanes, northwestern portions ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at nalalabing bahagi pa ng Abra at Ilocos Sur. Samantala, malalakas din po na pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, western portions ng Kalinga at Mountain Province, maging sa northeastern at southwestern portions ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi pa ng Apayao. And by Thursday naman ay patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan ang bahagi ng Batanes. Samantala, bukod sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Egay, ay ito namang enhanced southwest monsoon ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa western portions naman ng central at southern Luzon, maging sa bahagi din ng Visayas. At muli po, yung mga areas na nabanggit po natin, pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na dapat natin gawin para sa ating kaligtasan. At muli, para naman dun sa mga areas natin under wind signals, yan po yung mga areas na makaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At maaari nga po itong makasira ng mga structures, lalong-lalo na yung mga gawa sa light material. Samantala, bukod nga po dito kay Bagyong Egay, yung enhanced southwest monsoon naman po ay magdudulot din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin dito sa area ng Luzon, Visayas, maging sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging sa northern portions din ng northern Mindanao at Caraga. At bukas naman magdudulot pa rin ito sa Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin. And by Thursday naman, dito din sa bahagi pa rin ng Luzon at sa western Visayas.
At sa kasalukuyan po, meron din tayong high risk ng storm surge dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, Isabela at Ilocos Norte, kung saan pag-iingat po at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan. At muli po, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units para po sa mga aksyon na dapat po natin gawin para po tayo ay ligtas. At sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas na gale warning dito sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na yan sa may Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging sa Isabela, Aurora, sa may Quezon kasama ng Polillo Islands, Marinduque, Romblon, Masbate kasama ng Burias at Ticao Islands, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay at Sorsogon, sa Occidental Mindoro kasama ng Calamian, Cuyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Bohol at Cebu, Negros Provinces, Guimaras, Iloilo, Capiz, maging sa bahagi din ng Aklan, Antique, Siquijor, at sa eastern coast ng Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Islands, maging sa bahagi din po ng Dinagat Islands, kung saan dito nga sa mga areas na nabanggit natin, yung mga makakaranas ng mga rough to high seas or very high seas, dyan po yan sa may northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, ay mapanganib po yung pagpalaot sa halos lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, sa nalalabing areas naman po na under gale warning, ay mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, bukod po dito sa ating mga areas under gale warning, ang area naman po ng western, northern at eastern seaboards ng Mindanao na wala pong gale warning ay makaranas pa din ng mga maalon or na mga katamtaman hanggang sa mga maalon na karagatan, kaya pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag dyan po sa mga lugar na yan. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone.